Ayon sa business expert at negosyanteng si Carl Balita, kung nais maipalago ang pera, dapat kaya mong sumugal pagdating sa pagnenegosyo. Kailangan ko para magtagumpay ka sa negosyo or para pumasok ka sa negosyo, meron ka nung risk-taking attitude. Kaya mong tumalon, kaya mong sumugal na alam mo yung sinusugal mo. Importante yon. Tapos kailangan matyaga ka kasi kung hindi yan... Ikaw lahat. Ikaw lahat yan eh. Kailangan alam mo yung buong negosyo mo eh. Think big, but you have to start small and keep simple. Diyan sumasablay ang Pinoy. Mataas yung pangarap, pero gusto niya malaki agad ang umpisa. Mali yun. Think big, malaki yung pangarap mo, pero liitan mo lang yung umpisa mo. Pag mas maliit yung umpisa mo, mas mamamaster mo yung proseso ng pagninegosyo at mas madidevelop mo yung sistema na bagay sa sarili mong sitwasyon. Masagot, tumutugon lang siya. Isang registered nurse si Carl. Kung tutuusin, pwede siyang mangibang bansa. Pero mas pinili niya ang manatili sa Pilipinas at maging negosyante at business trainer. Ang problema, hindi yung kakayanan natin or kaalaman natin to produce. Ang problema, yung kakayanan at kaalaman natin to sell what we produce. Masanay daw ang mga Pinoy na maging empleyado, pero takot sa negosyo. May paniniwala ang Pilipino rin na hindi magandang magnegosyo. Alam mo kung bakit? Ang dami sa paligid niya nag-fail. Pero bakit nag-fail? It's not because business is not good. Hindi totoo yun. Because the entrepreneur is not good. At yan inasasagot ng kakulangan ng Pilipino doon sa willingness to learn. Takot siya mag-isa kasi hindi niya alam yung kakayanan niya. Hindi siya self-aware doon sa strength niya. Pag meron ka ng achievement cluster, puhunan ang laging idinadahilan ng Pinoy kung bakit ayaw magnegosyo. Yung paniniwala niya na wala siyang puhunan. Sa akin, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. It's just an excuse na wala kang puhunan. At lagi kong sinasabi, ang puhunan ang pinakang maliit na problema mo sa pagninegosyo. Kung kaya mo maglagay ng placement fee na 100,000 sa isang ahensya para dalhin ka abroad, I don't think meron kang entrepreneurial mindset kasi yung perang yun na ang halaga ng kaya mong gawing puhunan sa negosyo. Kulang daw ang paghubog sa ating mga Pinoy pagdating sa negosyo. Pag nag-aaral kasi tayo, ang sinasabi ng magulang natin, tapusin mo na para makapaghanap ka ng trabaho. Wala naman nagsabing magulang o bihirang-bihirang magulang na magsasabing, tapusin mo na yung pag-aaral mo para makapagsimula ka ng negosyo. Ayon kay Professor Chocno, maganda ang mga livelihood training programs ng gobyerno, pero tamang gabay ang kailangan dito. Kung ikaw ay isang nawala kang trabaho, siguro dapat bigyan ka lang ng advice, ano bang mga aptitude mo, ikaw ba'y naaangkop na maging isang negosyante o hindi. Hindi lang basta pasok ka na lang ng pasok sa mga business ventures na baka mawala lang yung pera mo. Unti-unti nang hinuhubog ng pamahalaan ang kaisipan ng mga Pinoy pagdating sa pagnenegosyo, lalo na sa mga nawalan ng trabaho, lokal man o OFW. May mga accredited training centers na ang DOLE, OWA at TESDA, kung saan binabayaran ng gobyerno ang mga nais matutong magnegosyo. Gaya ng cellphone repair, commercial cooking, beads, handicraft at iba pa. Ayon kay Carl, kung mas maraming matututong magnegosyo, mas malaki ang tulong nito sa ating ekonomiya. One entrepreneur can create a job not only for himself but for other people. At least for the members of the family. Malaking bagay yon. Bakit walang trabaho sa Pilipinas? Kasi kokonte yung entrepreneur.